Ito po, nakikita na natin yung mga inisyal na sistema kung paano po kukolektahan ng similya ang isang barako. Dito po sa Dabsike. Okay, panoorin po natin. Ayan, pinupunasan na po. Sa umpisa po, balik tinanggal na po yung ihe mula dun sa refuse ng barako. Okay, so nilabas na po ng barako ang ari niya. Tapos pag nahawakan na po at komportable na po yung barako, initially po, titigil na po siya sa pagtatras, tsaka yung ari niya mag-steady na po. Yung unang ilalabas po niya, mapapansin niyo parang gel na puti. Yun po yung tapioca. So sa natural mating po, yun po yung nagbablock para hindi mag-backflow yung similya. So sa AI, hindi na po natin kinakailangan niya. So ngayon, after po niya na maglabas ng tapioca, yung unang parang liquid na ilalabas niya, parang watery, dinidiscard po yan. So hindi po ginagamit. So after mga ilang squirt po, maglalabas na po yun ng similya. Initially po, ito na po yung unang similya na ilalabas ng ating barako. Papansin niyo yung creamy portion po, yun na po yung totoong similya, no? So initially po, watery, tapos yung creamy portion, tapos maya maya po mag-watery na naman po siya. Bakit Doc pinifilter? Pinifilter po natin para yung tapioca hindi po siya mahalo sa similya. Kasi yung tapioca po kasi very sticky siya. Pag nadikit yung similya sa tapioca, ang nangyayari po na namamatay po. So hindi na po siya nakakalangoy. So ibig sabihin yung sperm cell niya talaga napakaliliit, lumulusot sa filter paper. Apo, maliliit po yung sperm cell talaga, kaya po niyang lumusot dun sa filter natin. Normally po, pagka habang naglalabas po siya ng similya, yung ari niya medyo kailangan medyo mahigpit po yung hawak. Kasi yung karamihan po sa barako, pag naramdaman nila na medyo lumuwag yung hawak, tumitigil po sa paglabas ng similya. Gaano karami, Dok, sa isang baboy yung nakukuha na kukulat nating similya? Depende sa edad ng barako. Yung mga junior boar, mga 8 to 1 year old, average is 100 to 150 ml. Ngayon habang tumatanda siya, yung mga 1 year to 2 years old, naging 200 ml. Yung iba, pag mga nasa mga 3 years old na, pwedeng mga 300 to 400 ml. Mas marami na siya. Mas marami siya. Eto Doc, ilang taon na itong boar na to? Ito po, nasa 3 years na rin po may get. So, baka hanggang this year po magagamit ko po. 4 years lang siya nagagamit. Apo, by pinaka-peak po niya is 3 years. Pag nag-4 na po siya, mapapansin niyo dahan-dahan po yung similya kumukonti na po. Meron po bang tamang oras ng pagkolekta ng similya sa kanila? Sila po, nasanay po namin sila na kolektahan ng madaling araw tsaka mga bandang hapon kasi yun po yung bulk na order namin ng similya. Pero kahit tanghali, pwede naman po, basta wag lang directly mainit or naarawan yung similya. Mga ilang beses po natin sila pwedeng kuhanan yung isang barako sa isang araw? Ang isang barako po, ang nakaschedule po namin ginagawa, yung mga junior boar po, ito yung mga 8 to 1 year old na barako, once a week lang po siya. Yung mga senior boar po, kamukha po ng kinokolekta natin ngayon, more than 1 year old, pwede po siyang twice a week, pero may rest period po siya ng 3 to 4 days. Yung bang Doc, yung kasi experience namin dun sa boar na ginagamit namin, nung bang ginamitan nyo ng Atobit technology yan, malaki ba na itulong na pahaba ba yung period na para kolektahan siya? Apo, normally po kasi pagka sa experience namin, pag yung barako na kinokolekta namin,
maraming volume. So mas less yung kinokolekta naming number of boards per day. So ang tendency po nun, napapahinga yung mga ibang barako, kaya mas lalong kumakapal po yung similya. Paano nyo malaman, Dok, pagka okay na siya or tapos na siya? Pagka patapos na siya, yung mararamdaman ng nangolekta, yung ari niya, pinapalambutan niya. So pagka kasi gusto pa niya, yung ari niya, so dapat firm yung hawak kasi matigas pa siya. Then last part ng paglalabas ng similya, maglalabas na rin siya ng tapioca. So ibig sabihin patapos na rin. Tapos na. Doc, ano ba katulad no, yung kanyang organ pumasok na, paano nilalabas yun? Pag pinasok na po, so tapos na. So pag lalabas na naman po niya uli pagka next collection na naman. Automatic kumbaga po na Automatic po siya. nilalagay. Mga ilang minutes yung, Dok, yung pagkukolekta natin? So halos mga tansya ko mga 3 to 5 minutes siguro. 3 to 5 minutes. Yung Doc, mabalik tayo din sa similya, ano ho. Yung, di ba sabi niyo mga 4 years yan, normally mga 4 years maximum. Is that also the standard before nung hindi pa kayo nagamit ng technology, ng ATOB? Hindi po, kasi mas napapansin namin dahil pag hindi po nakakondition talaga yung katawan ng barako sa nutrition, no, supplement sa ATOB. Minsan less than 3 years po, Wala na kinakal siya. na po namin. So mga 2 years pa lang, minsan makita nyo na nagde-deteriorate na po yung similya. So nung nagamitan na po namin sila ng ATOB, napansin namin mas namamaximize po namin yung gamit. Yung gamit. Yung tagal po mas humahaba yung period na nagagamit namin sila. Tapos di ba to Doc, pag ibinenta natin yan, sabi ng iba, maanggo daw ang karne, no? Apo. Ano daw ang comment ng mga bumibili niyan? So far, sa ngayon po mapapansin nyo, dito sa bore station, walang masyadong amoy na mapanghe, na amoy na barako. Ito po yung isang napansin din po namin. Pagka po wala pong ATOB, nang hindi pa po kami gumagamit ng ATOB, pagpasok nyo pa lang sa bore station, ano na po yung amoy na po yung barako. Pero ngayon, yung siguro po sa skin nila, tsaka dun sa ano po nila, nawala po yung amoy na yun. Pati po sa pagkolekta ng similya, dati pagka nagko-kolekta kami ng similya, pagkahawak mo dun sa ari ng barako, maghapon po amoy nyo na po yung barako. Pero ngayon mas lessen po yung amoy. Wala pong board taint, kumbaga. Nababawasan po yung board taint. Halos nabawasan. Saka napansin ko dito sa ano nyo, yung hindi naman sa pagano, yung bang amoy niya, katulad ng ibang mga figurine gumagamit, ano, nabawasan ba rin yung amoy dito? Apo, mas nabawasan po. Nabawasan. Malaking tulong nga po. Dati po kasi dito sa farm, pag madaling araw, nung hindi pa po kami gumagamit, pagpunta pa lang po namin dito or minsan may bisita na amoy na po talaga. So, nagre-reklamo po kung iba na pati po sa damit, kumakapit po. Pero sa ngayon po, okay naman po yung feedback. So far, wala na po yung amoy. Yung mga langaw, Doc, na-lessen ba rin talaga o? Opo, lesson din po. Kasi dati po yun yung naging problema din. Pagka masyadong maamoy, pati po yung dumi, ang langaw po marami. So, pag maraming langaw, maraming sugat sa balat yung mga barako kasi kinakagat po yung balat. So far, pagka nabawasan po yung amoy, wala po masyadong langaw. So, maganda po yung balat ng mga barako. Saan napunta yung mga sewage nito, Doc? Yung solid po, na dumi ng barako, sineseparate po namin kasi nagtatanim din po kami dito sa farm yung mga konting gulay po. So ginagamit po namin as pandagdag po, fertilizer po sa mga halaman. Tapos yung water po niya may septic tank na Hindi nyo ba, Doc, sinubukan na pandilig yan yung ihi niyan, lalagyan nyo ng tubig din, i-dilute nyo, tapos pandilig nyo. Subukan nyo, Doc, kasi urea. okay. Opo, susubukan po namin kasi may mga bagong tanim din po kami na mga halaman ngayon.
baka magamit na rin po namin. Pero before, nung wala pa yung Atobi technology, yung dumi, sabi nila hindi raw nila magamit talaga ang fertilizer. Opo, mahirap po kasi ang pag inalo po namin dati, minsan namamatay yung halaman. So ngayon po, basta napatuyo namin ng konti at halo sa mga halaman, so far okay naman. Okay naman. Okay, so yan ang contribution sa atin ng dive site AI. Nagsusupply ng mga high quality. But anyway, hindi pa dito nagtatapos, di ba, Misan? Yes, at saan po kaya susunod na dadalhin itong mga kinulektang similya, Doc? Sa susunod po, didiretso po tayo sa DovSec AI Station po. AI Lab po. So, doon naman po namin pinoproseso yung similya na nakakolekta dito sa DovSec AI Board Station. Na ito yung mga ipinadadala nyo na sa umu-order sa inyo. Apo. Okay. Okay. Kung meron Tara Grets, Tara na.